Ang patay na bituin na pwedeng maging GPS sa kalawakan. Imagine this. Nasa loob ka ng isang spaceship, milyon-milyong kilometro ang layo mula sa Earth. Wala kang cellphone signa, walang internet, walang Google Maps, at higit sa lahat, wala kang makitang familiar na lugar sa paligid mo. Puro dilim, bituin, at sa sobrang lawak ng universe, isang maliit na mali lang sa direksyon ay pwedeng magdala sa'yo sa lugar na hindi mo na kayang balikan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may mga GPS pala sa kalawakan? Hindi sila satellite, hindi rin sila gawa ng tao. Ang mga ito ay mga bituin na matagal nang namatay, ang tawag sa kanila ay pulsars. Ang pulsar ay nabubuo kapag ang isang sobrang laking bituin ay namatay sa isang napakalakas na explosion na tinatawag na supernova. Pagkatapos ng explosion, hindi laging nawawala ang buong bituin. Minsan, may natitirang sobrang siksik na core. Isipin mo ito, mas mabigat ito kaysa sa araw, pero pwedeng kasya sa size ng isang city. Ang natitirang core na iyon ay tinatawag na neutron star. At kapag ang neutron star ay umiikot ng sobrang bilis at nagpapadala ng energy beams sa space, doon na natin ito tinatawag na pulsar. Para siyang lighthouse sa gitna ng dagat. Ang lighthouse ay umiikot at nagpapadala ng ilaw. Kapag nakaharap ang ilaw sa'yo, makikita mo itong kumikislap. Ganoon din ang pulsar. Habang umiikot ito, may beam itong ipinapadala. Kapag dumaan ang beam sa direksyon ng Earth, nakakatanggap ang mga telescope ng isang pulse. Kaya para sa atin, parang may bituin sa malayo na regular na kumikislap. Pero hindi ordinaryong kislap iyon. May mga pulsars na umiikot ng 12-12 ng beses bawat second. May iba pa na umiikot ng daan-daang beses bawat second. At dahil halos pare-pareho ang timing ng kanilang pulses, parang may cosmic clock sa loob ng universe. Dito naging interesting ang idea ng scientists. Kung alam mo kung kailan dapat dumating ang signal mula sa isang pulsar at ikinumpara mo ito sa actual signal na natanggap ng spacecraft, pwede mong malaman kung nasaan ka, parang GPS sa Earth. Sa Earth GPS, gumagamit tayo ng satellites. Kinukumpara ng phone mo ang signals mula sa iba't ibang satellite para malaman ang location mo. Sa pulsar navigation, gumagamit naman ng signals mula sa iba't ibang pulsars. Kapag may spacecraft na nakatanggap ng signals mula sa ilang pulsars, pwede nitong i-compute ang location nito sa space nang hindi kailangang laging maghintay ng instruction mula sa Earth. At hindi lang ito idea sa movie. May real NASA experiment na tinatawag na sextant. Ginamit ito kasama ng NICER instrument sa International Space Station para subukan kung pwedeng gumamit ng pulsar signals bilang navigation system. Noong 2017, successful nilang na-demonstrate na kayang malaman ng system ang location ng spacecraft gamit ang X-ray signals mula sa pulsars. Ibig sabihin, sa future, kapag may spacecraft na pumunta sa mas malalayong lugar, sa Mars, sa outer solar system, o baka isang araw ay lampas pa roon, posibleng hindi lang Earth ang magiging guide nila. May mga patay na bituin sa malayong bahagi ng universe na pwedeng tumulong para hindi sila maligaw. Nakaka-amaze isipin, ang isang bituin na matagal nang namatay ay hindi pala basta nawawala. May naiwan itong signal. At ang signal na iyon ay pwedeng maging mapa para sa mga susunod na cosmic explorers.